Samahan niyo ako maglinis ng action figure. Syempre, kailangan natin ng wet wipes at ng tuyong basahan. Let's go! Medyo matagal na silang hindi nalilinis. So, ayan, ang kapal na ng alikabok. Umpisahan natin linisin itong base. Itong base nga pala na to ay original. Nabili natin to sa Green Hills doon. Yan, may tatak pa siya ng DC Collectibles. Medyo mahirap na maghanap ng ganito ngayon kasi ano na to, phase out na to or wala lang nagpo-produce na to. Unang-una ko nga palang ginagawa tuwing maglilinis ay tinatanggal ko muna yung mga alikabok. So punasan nyo yung kada kanto or kada sulok ng action figure, tanggalin yung mabuti yung mga alikabok. Yan. So punas-punas and siguraduhin tanggal lahat ng mga nakadikit na mga alikabok. And make sure din na tuyo yung basahan na gagamitin nyo sa pagtanggal ng alikabok. Kasi kung basa na basahan yan, eh magpuputik lang yan. After nyo matanggal yung alikabok, gamitan naman natin ng wet wipes. So kahit anong brand ng wet wipes pwede naman, kasi meron naman tong mga parang cleaning material or cleaning detergent na ginamit dito. So pwede na to gamitin natin na paglinis ng mga action figure natin, and make sure na punasan nyo rin ng maigi ang kada kanto, kada sulok para matanggal yung mga natitirang nakatikit na alikabok. Medyo matagal din uli bago nasundan ko na malinis itong mga action figures na to kasi medyo aminin natin nakakatamad din maglinis ng mga action figure. Medyo mabusisi, medyo matrabaho, kaya tuwing meron lang tayong mahabang day off or medyo mahabang holiday, saka lang tayo nagkakaroon ng time na maglinis ng mga action figure natin. Kaya minsan naabot ng taon, minsan pa nga 2 or 3 taon bago sila nalilinis, kaya yung alikabok talagang medyo makapal na talaga. At ayan, punasan muna nating maigi yung mga alikabok gamit ang tuyong basahan. So kada sulok, make sure na matanggal lahat ng mga alikabok. Ayan. Pagkatapos na matanggal na yung alikabok, yan, gamitan na natin ng wet wipes. Yan, para paniguradong malinis at mabango sila gamit ang wet wipes. So marami mga simpleng wet wipes na nabibili dyan sa Watson or kung ano. Basta wag lang yung masyado masabon kasi may mga wipes na parang masyado makatas eh. Yung mga tamang ano lang, wet lang yung material. Pwede na yon, papatanggal ng alikabok, papatanggal ng mga dumi, at syempre para medyo mabango na rin sila.
Itong Superman na to ay gawa ng DC Direct at ito ay isa sa pinakamahirap linisin kasi sila ay malagkit na. Parang hindi ko alam, yung paint parang medyo nalulusaw dahil sa init or sa temperature, I'm not sure. Pero ganun daw talaga parang may mga action figure na ganito na nanlalagkit tapos ang hirap linisin. So kahit gamitan ko siya ng basahan na tuyo, tapos kahit gamitan ko siya ng wet wipes, ayaw niyang matanggal yung lagkit. Ayan very sticky, napakalagkit, at dapat maging maingat ka rin sa pagpunas kasi baka matanggal or matuklap yung mga paint. So since hindi siya nalinis gamit ang wet wipes at ang tuyong basahan, baka kailangan na natin hugasan to gamit ang sabon. Yung mga ibang parte naman, okay naman, natatanggal yung dumi. Pero may mga parte talaga mga malalagkit, gaya nandito sa may chest area, tapos dito sa may leg area. Ang lagkit-lagkit talaga niya. Kahit anong punas ko, talaga ayaw talaga matanggal yung lagkit. Since ayaw matanggal yung lagkit, ginamitan na natin siya ng Joy at saka ng sponge. So nakita ko rin to mga suggestion na to galing sa mga kapwa collector natin na pag malagkit daw, gamitan ng Joy. Ayan, tapos na si Superman, natanggal na yung lagkit niya gamit ng Joy. Next naman natin na linisin na ito si Robin, gawa rin to ng DC Direct. So punasan natin ng tuyong basahan, tanggalin ng alikabok, and then later on gamitan natin ng wet wipes. At ayan, marami na nga tayo inalinis. Halos patapos na rin tayo. Almost isang oras din ang inabot sa paglilinis ng mga action figure na to. At isama ko din pala sa video na ito ang pag-unbox natin nitong si Nightwing na gawa ng Spin Master. Okay ito dahil mura lang to mga around 299 or 280 pesos lang tong action figure na to. And mabibili nyo nga pala ito sa Toy Kingdom at ang sabi ay 6 inches daw ang height ng action figure na to. So i-check natin kung bagay siya itabi sa DC Direct tsaka sa DC Universe Classic.
Ayan oh, pag pinagtabi natin, medyo okay naman yung height niya, no? So, bagay na bagay naman siguro siya. So, sa mukhang bagay naman sa DC Direct. So, itabi naman natin sa mga DC Classic, DC Universe Classic. So, okay pa rin naman, no? So, si Nightwing naman hindi naman siya ganun katangkaran Kaya okay naman. So, try natin itabi kay Batman. Swak pa rin naman siya pagkatabi niya si Batman, di ba? So sa halagang less than 300 pesos, original action figure, pwede na to, Nightwing, pandagdag sa collection. Yun nga lang, wala pala siyang butas sa ilalim, so hindi siya pwedeng tumayo gamit itong mga DC base na to. Pwede siguro gamitan na lang ng blue tack. Tatayo rin siya. At ayan, binalik na sila sa kanilang display cabinet. Maganda na uli sila tignan. Wala lang alikabok. And very shiny na sila tignan. Hope you like the video, and kung mahilig kayo sa mga topic about shoes, toys, basketball at pati na rin mga gadgets, please subscribe. Peace out!